Hey guys, Cynics here, back with another SB19 reaction, and today we're finally checking out the Kwento One series of interviews with SB19. I got a little confused at first because I was looking for episode 1, but I guess the SB19 portion of these interviews starts with episode 5, and then we have an episode 6. So we're going to start with episode 5 today. It is 35 minutes long, so that's going to be a lot of good stuff, and everyone's been talking about this interview too, so I'm very excited about it. But as always, before we get to the video, if you could please be so kind as to hit that like and subscribe button down below, hit the notification bell to know when the next video drops, and let's get to the video. Alright guys, title of the video is Kwento One, The Struggle in the Hustle featuring SB19, Episode 5, The Wands. Feeling ko dati, malas ba talaga ako, ganun. During trainee days kasi yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. Kung si Sejun, nang may baon siya, Getting right into it, huh? As in, ganun Or is this like a preview? Kung wala silang pagkain, hindi kakain, ganun. Kung wala kang mahihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka. So glad there's English so, subtitles on this one. Ganun lang yung routine ko na sabi nga nila kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot, parang ganun. You're also watching us on YouTube. Oh, wow! Yeah, it is the intro. Amazing, right? At syempre, ang motto natin sa Kwentuhan is substance over status. But again, we have to bloom where we are planted. I have to be able to appreciate other people's beauty without doubting my own. We have unique lives and stories to tell. Yung mga blessings is also a responsibility. Those are some good quips there, little quotes. What's up everyone and welcome to another episode of Kwento! Wait, what happened to the subtitles? Grabe yung energy ni Josh. Okay, there we go. Grabe, nakakabutas ng pader. Carl. Ang taas! Woo! Napakataas! Kasi taga Bulacan. RJ. Kamusta naman kayo boys? Namiss ko kayo. Sobrang na-miss ko. Welcome sa press con natin. Looks like some good quality subtitles too. Ha? Bakit ba sobrang saya natin? Bakit ba sobrang saya natin? Kasi sobrang excited natin sa magiging guest. Ayan. Kasi na-miss din natin sila. Oo, sobra. And I'm sure masushock sila na oh my goodness, talaga nag-guest This sila sa podcast? Kwentuhan. I'm sure. Gaganon yung mga fans Ganon nila. talaga yung tanong. Oh my goodness. Oh, hindi, iba yung fans nila International. Yeah. Oh my God. Ganon. Oh my God. Diba? International. At saka, alam mo, sobrang saya natin. Bakit? Kasi, ayun, nandito pa din tayo sa Bulacan. Quarantine pa din. Masaya naman yun dahil They look like they're just having fun. It's like a True. Doon sa lugar. good friends. Okay, wag na You natin know, patagalin pa. I'm sure they've been together a while now. What? What? Very casual. So, wag na natin patagalin pa pero ang tagal na actually. Pero ang tagal na natin. Ito na po ang best voice ng Pilipinas. SB19. It's very inviting for like an interview. Ken, Josh, Pablo, Justin, and Stel. Welcome. Ayan. Hi Oh, guys. Ken's holding that pose for a while. Kamusta naman kayo? Nagtatansyahan kung sino mo. Actually, parang sad pero na-overcome naman kasi nga quarantine ulit tayo, balik na naman sa dati. Oh, during quarantine, that's why they're all malungkot, pero at least may mga ways separate and remote. Overcome those things. Ako naman, medyo para sa akin yung quarantine nakakalungkot pero at the same time, parang naging time ko talaga para ayusin yung mga gamit ko kasi naglilipat ako ngayon. So, since wala kaming mga schedule, wala kaming masyadong ginagawa, bukod sa paggawa ng mga kanta pa na i-release namin, nakapaglipat I didn't check the date. When exactly was this? I mean, I know it's during like quarantine, COVID times, of course. It worked my favor naman yung quarantine kahit pa paano. Nice. Productive naman. Awkward lag pauses. Bakit? Kasi lang Kala ko may sabihin Ikaw Josh, kamusta naman ang iyong quarantine? Sa akin kasi parang feeling ko naman na ngayon, sanay naman din talaga ako kung nasa bahay man or nasa labas lagi. So, ngayon, since nasa bahay, nag-aaral ako na magagawa, maging productive sa sarili ko. Ayun, inayos ko yung mga gamit ko, ako. Tapos, parang nag-try ako ngayon matuto na kung ano-ano mga bagay, ganun. Tapos, tinry kong mag-explore pa kung anong pwede kong, yung skill ko or ma-explore pa you gotta keep yourself busy. Pwede kong matutunan. Nakita nga namin na nag-vlog ka na ngayon
Pinapanood namin yun. Vloggerist. Sino nga ba ang isang Josh? X-Files yun. Sabi niya doon, gusto niya daw makita ng mga tao yung tunay na Josh, yung behind the stage. Kasi ito yung peking Josh, ganun? Hindi. Nasa isip ko. The same Josh too. Nasa isip mo? Diba? Gusto naman si Ken. Si Ken. Ihuli natin si Stel. Ihuli natin. Ako? Yeah. Okay lang naman ako. Oh, he's moving now. Ano naman ang kakaabalahan mo? Ako kasi parang pag umabot ng mga 2 a.m. or 3 a.m., sobrang nanonood ako ng mga tao dito. Alam mo yung sa forest na nagluluto ng mga kung ano. Primitive something. Primitive life. Yung gumagawa ng swimming pool sa gitna ng gubat. Tapos pagkagising ko, tinatry ko talaga magluto. Kasi sobrang naiinggit ako na ang galing nila magluto. Para ang sarap panoorin. Lalo rin bang. Tapos air fryer lang yung gamit. Hey, nothing wrong with an air fryer. Ako na tawag dito. Ano yung lutuan na yan? Kawali. So, practice talaga ako magluto. Para at least, kasi, lang ako prito-prito lang alam ko talaga na naluto. Iba't ibang klaseng luto ng egg. That's great. Take note, guys. Sinigang na egg. Hindi po sopas yun, sinigang po yun. Sinigang yun, guys. Pero nakikita ko sa background ni Ken, parang bukod sa nilulutong pagkain, mukhang nagluluto din siya ng mga bagong kanta. Yeah, I noticed that, huh? Nag-practice pa rin naman. Nag-practice lang ako. Nice. Practice ng arrangements. At syempre, last but not the least, Stel, happy birthday. Was it his birthday? Bakit happy birthday, Kuya Carl? Red na red. Pulang-pula? Kasi pulang-pula. Red ka daw. I got so used to their baka lang na-miss out ko, i-greet ka, ganun. So, pagtatag hair and outfits and everything. Sa ano pa? Sa June pa. Malapit na, hoy. Malapit na yung June. Kasi ang June na yan eh. Ang June. Mukhang... Kailan birthday mo? Ang June na. Ayun nga eh. Malapit na nga eh. Mukhang magsi-celebrate ulit ako ng birthday sa bahay. Huwag naman. Puntahan ka namin dyan. Oo nga. Pwede naman sa bahay niya kasi kasama kami. Basta may dalang food. This interview feels like so casual, like they're... Naman halatang na-miss natin sila, no? Wait lang. Like they're all just chatting. It just happens to be recorded. Sorry, na-excite kami sa birthday kasi. Like it's not actually an interview. That's pretty cool. Ayun, kagaya ng lahat, okay naman. Marami ring ginagawa, tinatry, pinagkakaabalahan. Tulad nila, nag-explore din ng iba't ibang bagay, nanonood ng mga random videos na pwedeng matutunan sa internet. Yun. Okay naman. Masaya. I think we all did that. That's good. Well, gusto ko ipauna na sa lahat. Gusto namin magpasalamat sa inyo kasi pinaunlakan niyo yung invitation namin. Yes. Alam namin na super dami yung ginagawa and this is supposedly your rest. Pero inistorbo namin kayo. So, thank you very much. At ramdam namin yung pagmamahal niyo sa amin. Yes. Dahil pinagbigyan niyo kami. Ano ba naman yun? Kayo pa ba? Si Janga pumupunta pang Bulacan eh. So, susunod kong tanong, diba? Si Jun, nagtatampo ka pa ba kay Justin? Nagkaayos na ba Hindi kayo? Hindi naman. Actually, natutuwa ako kasi nagkakaroon siya ng mga bagong kaibigan, bagong Also, they're actually friends. It felt like that. Like right off the bat. Kalokohan, kung ano pa man yan. Pero yun, nandun pa rin yung tawag dito, offer ko kay Justin na mag-road trip kami kasama ang buong grupo. Alam niyo, may proposal ako. Punta kayo dito sa Bulacan. Merong lugar dito, DRT, mga falls, mga bundok, mga hills, ganyan. Para ka nagpunta ng Bohol, na Palawan, na Boracay. Ay, wala palang beach. Basta ganun, pero may falls. May mga batis. Pero tas malapit na sa Manila. So, sounds fun. Tara, let's go. Kasi napuntahan na namin and we... Di ba? Pili ko pag kasama kayo papayag si Ja, pero pag kami lang... Bar! Called him out. Baka gusto niya mag-explain. Can you explain your side, bro? Kasi... Para kailangan... Hindi. Para ma-miss ko kayo, kailangan ko mapatunayan. Mamimiss ko kaya sila pag umalis ako. Hindi.
Okay, so gusto ko din pala kayo i-congratulate sa inyong latest single na. Oh, it's when What came out, huh? SS kami. May certain wow. tone yun di ba? What? Ganun. What? What? And from the music production to the music video, talaga namang international levels. You raised the bar for OPM. Not just for groups, pero for OPM in general. I think I will not be shy to say that's probably the best music video I've ever seen na Filipino made so far in my entire human being life. Yes. Wow. We tell it to everybody that we meet na sobrang nakaka-proud yung ginawa nyo. Now, ang question ko lang is, syempre you guys worked so hard for this, pero yun bang reaction ng mga tao towards it? Because I saw a lot of celebrities tweeting about it. Saw a lot of people raving about it. Is it something that you hoped for or is expected knowing na okay, ginalingan namin so sana okay to. Pero yung reaction ba na natanggap nyo, is it something that overwhelmed you or how did you feel with all the reactions? Super, of course, hindi namin na-expect pero siguro where'd that music come from? Parang gusto namin mangyari. We're hoping na sana maging reaction ng tao, sana marami kaming ma-inspire, maraming maka-appreciate and yung level na sobrang dami, yung mabilis na pag-angat ng views, sobrang overwhelming siya for us kasi nga pinaghirapan namin yun and we really want it to be successful and we're happy na ayun, kahit paano na naging successful kami dun sa mga gusto naming mangyari para sa music video. So kahit na so you guys see what's coming up. Namin, sobrang effort binigay, sobrang time, madaming problema, parang nabawi yun na ito, at least may nangyari, maraming natuwa, maraming naka-appreciate. Natutuwa nga rin kami kasi nakita rin siya ng ibang artist na alam niyo na-appreciate din nila kahit parang nilook up namin sila, and especially yung mga fans, sobrang natuwa sila. So ayun, very happy. Wow. Yeah. Pablo, ikaw, kasi I think nung may mga standby moments tayo sa TM na piniplayback ni Pablo yung kanta. Tapos, naalala ko na nasa holding area tayo, tapos tinugtog or kinanta niya yung snippet nung what. So, from the time that you wrote the song to preview the time of that it what's was coming up. Released, gaano yung level ng fulfillment mo na ganun yung kinalabasan nung baby mo? Kasi ikaw ang sumulat nun. For me, katulad din siguro ng meaning ng kanta. Sinasabi kasi doon na you need to be proud of yourself. You need to be proud of what you do for you to be able, or you need to love yourself for you to be able to project the whole potential of yourself. Parang ganun yung sinasabi ng kanta. And ako, every time na gumagawa ako, syempre, nanghihingi ako ng mga opinion galing from the members. And yun, parang kinoconsider ko lahat yung mga sinasabi nila. And parang para marinig or para makadinig ng mga puri sa mga tao na tinitingala namin, sa mga tao na sumusuporta sa amin, or talagang sinasabi nila at kinikwento nila na grabe, awesome. Nakaka-inspire yung message ng what. Sobrang fulfilled na talaga kami doon. Hindi lang ako personally. Great feedback. Kami talagang lahat. Sobrang fulfilled kami doon. If you hear that from people you're looking up to. Hindi kami nag-stop. That's inspiring. It's inspiring to them, I'm sure. Namin. And talagang binuhos namin doon. So, sobrang thankful kami sa lahat ng natuwa at sumuporta din sa kanta na yun. Grabe. Yeah. Thank you sa inyo lahat. So, Pablo, you were talking about the meaning of the song. Pero curious ako, ano yung naging inspirasyon niyo? What drove you? Subtitle stopped. What pushed you to actually come up with the song? That's directly inspirational. Kasi yung grupo namin, meron talaga kaming ultimate goal. And that is for the Filipino talent to be known all over the world. And yun, katulad nga nang sinasabi ko, interconnected kasi yun. Katulad ng sinasabi ko sa previous interviews namin, na like, iba't ibang countries nag-focus yan sa different things, kaya sila kilala sa isang bagay. Yeah. So, I think sa sobrang talented there's the music again. Pinoy, sobrang daming talented na Pinoy talaga na sa tingin ko, pag nag-focus tayo dito sa craft natin na to at talaga namang binigay natin, binuwas natin sa lahat na yung energy, resources natin doon, feeling ko,
we can reach new heights talaga eh. Feeling ko makikilala talaga tayo sa buong mundo. Tsaka bukod sa talent, iba yung puso ng Pinoy. Iba yung puso ng Pinoy. Kasi alam mo, ang daming sa totoo lang, ang hirap dito sa Pilipinas, ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Pero no matter what happens, yung mga Pinoy nakangiti pa rin yan. Makikita mo yung drive nila. Makikita mo yung passion nila na mabuhay to survive. And kami, gusto namin na i-share sa mga tao yung mga experiences namin sa buhay kasi we feel like kailangan nila yun. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Maraming pinanghihinaan ng loob, maraming gustong sumuko sa buhay. Parang kanta namin, parang we're here to remind them that they don't need to be afraid. We're all in this together and we can get through this in time. Talaga darating yan sa atin. Kailangan lang natin Pablo's so well spoken. It's like no wonder he's able to come up with all these lyrics. It's like poetry, even when he's just speaking in the interview. Hindi ako nagtataka kung bakit naging parang intertwined yung grupo natin. Because we're kind of beating the same heartbeat. It's the same heartbeat to inspire the nation to dream again, to inspire kids na mangarap muli at magpunyagi sa mga ginagawa. Ang lalim ng punyagi. Diba? Magpursigi. Nasa Bulacan ka kasi. Dito ako excited pagkwentuhan. Kasi marami siguro sa mga nakakilala sa inyo, nakilala kayo na famous na kayo, like you're on top. Ako especially nung na-encounter ko kayo, you went up. Kasi gotta go up. So up, nasa up na kayo. Galing galing na mga banat mo. Nakilala ko kayo, nandun na kayo sa up. Pero hindi alam ng lahat yung prosesong pinagdaanan nyo. And that's something that I'd like to talk about. Ano ba yung mga backstory nyo? What made you decide to we're going to backstories. SB19? Ano yung na-experience nyo bago kayo naka-go up? So, we've heard some of this before. Let's start with Ken. Ayan, si Ken. Parang Ken. Nag-stop ako ng study that time. Pag-stop ako ng study, nagpaalam ako sa parents ko na sabi ko magpapahinga muna ako gano'n. Tapos next year na lang ako babalik na aral. And dumating tong opportunity na minessage nga ako ni Josh na gusto mo ba recommend kita na mag-audition sa namin. Tapos ako naman curious ako, ano ba tong sinasabi ni Josh na parang may group nga daw gano'n. Tapos ayun, wonder how he explained it. Parang naging virtual audition ko. Nag-send ako ng video sa kanila. Sinat ulit ako, sabi nila, parang okay lang ba sa'yo na pumunta dito? Pero yung problema ko talaga kasi wala akong kapera-pera talaga. Wala akong kapera-pera. So, doon ako nagpaalam sa lola ko. Sabi ko sa lola, baka hindi na ako tutuloy mag-study muna. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi nag-audition ako tapos natanggap ako sa isang company. Sabi niya, seryoso ba yan? Baka scam daw, ganun, scam. Sabi ko, kung scam, hindi, uwi ako ulit. Sabi ko, ganun. Scam nga. Sabi ko, uwi ako ulit. Tapos, sabi niya, wala kaming pera. Sabi niya, ganun. Sabi ko, utang ka muna kay tita. Sabi ko, utang ka muna. Yung lola ko lang talaga yung kasi hindi ko pinaalam sa lahat kasi siyempre sigurado hindi papayag, di ba? Pero nung time na yon, yung ng plane ticket ko si Josh talaga yung plane ticket. Grabe si Josh. Yung dala kong pocket money ko 1.5. That's it? 1.5 lang yung dala kong pocket money. So ako personally namang problema pa ako kung paano. Tapos nakarating ako dito, sabi ko paano ba bumiyahe papuntang nung studio na yon. So nag-taxi ako tapos yung nabayad ko ata magkano 600 na lang. So 900 na lang. So grabe yung pinagdaanan ko. Tapos buti na lang may tita naman ako dito na taga Manila talaga. Nandito siya nakatira. So sa kanila muna ako nakikitulong. Pero nakakahiya. Sobrang nakakahiya kasi parang inisip ko dapat di ako maging pabigat sa kanila. So ako gumigising ako ng 5 AM. That's so hard. Magluluto, maghuhugas ng plato, maglilinis na ako. Para at least pagising nila may kakainin. Especially with like no promise of income or no mahirap na. Palayasin ka pa. No promise that you'll succeed. Nakikitira ka pa, nakikicharge ka pa, nakiki-wifi ka pa, wala kang binabayad sa kanila. Kasi high talaga ako nakahiga sa tahig.
hindi naman ako sanay talaga na matulog sa foam na higaan kasi lumaki akong bukid, taga-bukid talaga ako. So, ako sa banig. Alam niyo yung banig? Banig. Simple na pamumuhay lang. Halos kasi yung family namin marunong talaga tumugtog ng instrument, ganun. That's so nice of his relatives though to allow him to just stay there. Diba, sumugal ako na mag-audition nga, ganito. Kahit sabi ng lola ko, scam daw. Sabi ko, let's try na mag-audition ako. Tingnan natin kung matanggap ako. Tapos, natanggap ako, masaya naman sila sa resulta, ganun. Ito, sobrang daming struggle, sobrang daming hadlang, sobrang daming ayaw. Ayun, naabot ko to. And I just noticed the music started. I'm happy na I'm with these very guys. subtle. I'm this, great individuals na kasama ko ngayon, and sobrang ang laki ng pinagbago ko. Kung nagbago ba talaga ako. Pero sobrang laki ng pinagbago. Parang dito ko natutunan na tanggapin yung mas kilalanin yung sarili ko, tanggapin yung sarili ko. Because of them. Siguro si Pablo, siya yung parang nagsasabi sa akin na ano to, ganyan, maging proud. For example, sa boses ko talaga, kasi di ko talaga, I really hate my voice kasi sobrang lalim, kasi hindi ako makaabot ng mga matataas na range. So siya yung nag-ano sa akin na hindi naman kailangan na mataas. Yung kailangan mo dyan skill, tapos yung kung paano mo i-execute or paano mo kantahin talaga. I don't really like my voice too sometimes. So sobrang na-inspired ako na gano'n na yun nga, mas maging proud sa kung meron ka. Grabe yung laban ni Ken. Yung of course I can't sa pag-abot ng sing as good as Ken anyway. So a matter of sisikat ba kami? Pero siya yung ultimo, saan ako titira, saan ako kukuha ng pangkain. 'Di ba yung even yung basic needs. Actually, yung time na yon, hindi ako nagsabi na pupunta ako sa kanila. Bigla lang ako tumatok. Surprise! Surprise siya, sabi niya, "Uy, ba't nandito ka?" Sabi ko. Tapos ayun, pinento ko sa kanila. Diba kasi pag nagpaalam ako dito, pupunta ako dyan. Pwede ko makatira dito pa. No choice na. Galing. Dapat surprise. Ganun pala. Hi tita, nandito na po ako. May kaning lamig po ba tayo? Wala naman sa labas matutulog. Bibisitahin natin sila. Oo. Ganun na lang. Katok na lang tayo. Tapos ano yung mga pwede natin iinit na ulam? Even more so that they... Ako sobrang nahiya ako kasi a lot of them stay there without notice. It's crazy. Pagkain. Si Ken siya yung nagluluto, ako yung... Pero ako yung umuubos sa pagkain. Wala, pero ito yung kwento ng Juan na sobrang from bukid sa Zamboanga ba, Ken? Tama ba? Yes, Zamboanga. From bukid sa Zamboanga. Yung lugar namin, wala talagang signal yun, pre. Wala signal, walang phone. Is that place far? I'm not really familiar with so simpleng Juan na nangarap. Philippines tapos nung nagkaroon geography ng that much. Hindi madali pero pinaglaban. Binuhos at ngayon nandito na. And si Ken yung isang example na kung kaya ni Ken, ikaw pa kaya kung lalo na kung nandito tiga Metro Manila ka or nandito ka lang sa paligid tapos nawawalan ka ng pag-asa. Take Ken's life for example. Grabe, sobrang nakaka-inspire. Oo. So doon naman tayo kay Joshua. Yung Josh is turn yung recruiter. Nagpahiram ng recruiter, Josh. Music? Nagpahiram ng plane ticket. Well, ako anong part ba ikwento ko? Kasi marami na naman ako naikwento. Siyempre, siguro sa akin kasi itong opportunity na to, yung parang, alam mo yun, sa performing, ito na yung pinakamalaking sugal ko sa buhay. Kasi bukod sa hindi ako magaling talaga dito, parang ang pinangahawakan ko lang yung pangarap ko, ganun. Tapos, yun nga, naturally, para sa akin talaga, naging pangit talaga yung this is a sad music. At kahit nung lumaki na ako na parang tumanda na ako, hindi pa rin smooth sailing. As in, talagang feeling ko dati, malas ba talaga reflective. ako? So, hindi ko masabing ginhawa talaga siya. Kasi nandun lahat pa rin yung hirap. Parang, everyday, maghahanap ka pa rin kung ano yung kakainin mo. You could really hear in his voice kasi, that he's yung buhay ko, he's reliving those times right now. Ng baon. So, pag kung si Sejun, nung may baon siya, nakikiburaot lang ako. As in, ganun ako. Parang, kung wala silang pagkain, hindi kakain, ganun. Kung wala ka mahihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis.
Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung routine ko na parang sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot, parang ganun. So, hindi wala akong choice. Kumbaga, marami akong responsibilities. Marami akong responsibility sa buhay. Marami akong kailangan talagang in reality na gampanan. Pero we all really went all out on their dream, huh? Ito pa rin yung pinangahawakan ko. Yeah. Gusto ko, ito pa rin yung pangarap na ito. Kahit parang medyo malabo siyang marating, gano'n. Kasi sobrang labo talaga before. Parang, alam mo yon, marami talagang pagdadaanan bago makarating dito. And thankfully, ayun nga, naging part ako ng SB19 na isa ako sa mga parang kahit papaano naging matatag, tumibay yung loob, ganyan, na maging parte ng grupo na ito. At ayun, feeling ko naman worth it lahat ng paghihirap. Ayun nga, from being born up until the age of 25, ganyan, dun lang nag-start parang ganun Dun lang ako like this, we're really getting more details into their backstory. Mawala yung that's what I wanted. Ko na malas talaga ako. Kasi dun lang ako nakakita ng liwanag. Lang talaga ako nakakita ng liwanag. Ganun. And maybe yung feeling na malas ba ako is actually the same reason why you kept fighting hard for what you really wanted. Josh, tanong lang, when you really started like this interview. Performing, to the time na masasabi mo na successful na kami sa ginagawa namin, how many years ang inantay mo bago ka nakatikim ng success? Matagal Kasi nakilala ko sila Stel before yung grupo nila sa yon. Talaga sila yung in-idolize ko. Sila yung parang, kung gusto kong maging magaling, kailangan sila yung standard ko. So nung naging kagrupo na nila ako, tuwan-tuwa ako, tapos tinayin nga nila ako sumayaw, then nanalo na kami ng competitions, doon ko nararamdaman na, wow, may ganito pala, may parang, may pwede palang ma-achieve kahit feeling mo wala kang kwenta talaga. A little glimmer of hope. Wala namang purpose, pero dun sa mga na-achieve namin, syempre yung mga pinaranas sa akin din nung mga competitions, ganyan. Yun yung parang naranasan ko na nagkaroon ako ng purpose in life, gano'n. Na ito din siguro, parang gusto ko na rin to. Gusto kong mag-excel pa sa bagay na to. Pero after alam mo yun, back to reality, normal person ka pa rin. So wala, hindi ka naman yumaman dahil nanalo ka, hindi ka naman nagkaroon ng career talaga dahil nanalo ka, di ba? So gusto ko pa mag-excel sa performing. Tapos ito na, yung napasama na nga ako sa grupo na ito, nakilala ko sila, may mga tao din pala na parang pareho ng pangarap mo, pareho ng visions mo na gusto rin. Yung parang same interest din about sa field na to. Mga kakampi mo. Si Pablo na parang, alam mo yon, very rin siya talaga focused. They can reach together and lean on each other too. Yung parang kinakapitan ko ng mga time na yun kasi wala pa si Justin. Whenever they're feeling down or something like that. Kinakapitan ko na etong mga to sigurado ako in the future. All of them know kami, what they all want to achieve together. Kami ng mindset. Yun na yung iniisip ko. Then yung success pull each other back up. Sinasabi nyo, sa totoo lang, kahit hanggang ngayon, hindi ko pa masasabing success, pero slowly, nararamdaman ko, dahil sa love na natatanggap namin, at sa support na natatanggap namin, mas nararamdaman kong gumagaan na yung pakiramdam, na nawawala na yung paunti-unti yung hate ko sa mundo, yung ganun levels. Kasi hate ko talaga yung mundo. Parang ganun ka. Parang iniisip ko minsan, napaka-cruel naman ng mundo. Talagang unfair para sa mga taong katulad ko, ganun. Pero ngayon, dahil strong mindset sa amin, mahal kami ng mga fans, ng mga tao. He's like parang unti-unti channeling all of that emotion into very inspiring. Into his dream. Ang dami ko ng notes How about you, Stel? Kamusta? Ano naman ang kwento mo bago ka naging part ng SB19? Yeah. I don't really recall too much of Stel's backstory. Share ko na rin yung story para na rin sa mga kung sino man dyan na nangangarap pero natatakot, nahihiya. Sana maging kahit paano maging example or kahit paano magkaroon kayo ng lakas ng loob
nagsimula kasi to nung high school ako. Doon ko na-realize and doon ko naramdaman sa sarili ko na parang, bakit ka nahihiya, bakit ka natatakot, bakit hindi mo subukan? Yun yung mga salitang tumatak talaga sa isip ko. Parang, sino ka ba para mahiya? Sino ka ba para matakot? Ano bang ginawa mong masama para itago mo yung sarili mo? Parang ganun. Growing up kasi, kaya ako natakot and kaya ako nahihiya. Kasi, nung bata ako, lagi akong lapitin sa the music. Mga away, mga nangaapi, mga bully, ganun. Pero, hindi ko pinapakita yung side ko nung bata na naaapi ako. Kasi, pag tinignan mo ko ngayon, di ba, para akong bibuti. Why was he getting bullied? Ganun. Kasi nung bata pa ako, talagang hindi ko pinapakita na mahina ako pag ginaganon nila ako. Basta pag may nangaaway sa akin, hindi ako lumalaban, ganun, hindi ako pumapatol, ganun. Tapos, ayun, habang lumalaki ako, doon ko na-realize na parang, di ko ba't ganun, pag mabait ka sa tao, parang mas lalo ka nilang inaabuso, ganun. Dumating na ako sa point ng ganung pag-iisip. Pero never naman ako nag-hold ng galit, ng grudge sa mga taong nang api sa akin noon hanggang ngayon, mga ganun. Tapos, ayun nga, nung high school, hindi naman siguro sa hadlang, pero kasi yung parents ko, mas gusto nila na mag-focus ako sa studies kaysa sa mga extracurricular activities sa school. Okay naman sa kanila, pero yung mga kumbaga, okay sa kanila mga interschool project, interschool na mga gawain, pero yung mga, halimbawa, sasali ka ng dance group, tapos lalaban sa labas, school-related things. Hindi na nila gustong gawin ko yun. Kasi mas gusto nila mag-focus ako sa school and kung ano yung makakabuti para sa akin sa school. Pero naisip ko kasi noon, sabi ko, bakit hindi ko itry? Wala naman sigurong masama. Tapos, ayun, hanggang sa tinry ko lang magpursige. Pero sa sarili ko noon, iniisip ko parang, may mararating ba ako sa ganitong ginagawa ko? Or talagang mag-focus lang ako sa studies ko? Tapos, nagkaroon ako ng mga friends na nagpupush sa akin na parang, alam mo, Stel, may talent ka naman, bakit hindi mo pa subukan? Wala namang masama. Kung kaya mo naman pagsabayin studies and if you can make gusto mong gawin, both of it work. Na gusto mong gawin. Kasi honestly, sa studies, hindi naman ako yung masasabing super matalino, hindi naman ako masasabi yung super magaling talaga sa class, pero siguro ako yung masasabi kong masipag lang, ganun. And yung grades ko naman, hindi naman ako bumabagsak. Kumbaga, okay naman ako, parang ganun. Kaya sabi ko, feeling ko naman, kaya akong pagsabayan, basta hindi lang ako babagsak. Okay na yung ma-maintain ko, hindi lang ako babagsak. And then, dumating sa point na, okay naman, nakagraduate ako ng high school, nang pinagsasabay ko yon yung pag-aaral and pag-dance. And from there, nakabuild din ako ng konting confidence and konting tiwala sa sarili ko na parang, meron naman pala akong kakayanan. Sige, tuloy natin to. So, ayun, nag-college na ako. Nung college, doon ako mas nagkaroon ng maraming circle of friends na mas nagpupush sa akin. And, ayun nga, na-mention ni Josh na doon ko nga nakilala yung mga kakilala ko nung high school. Yeah, you have to find friends that can encourage you. Yung sayon nga. Tapos lumalaban push you forward. And then, sa kasamaang palad, nagkaroon kasi ng time nung college ako, pinagsabay ko yung studies, yung pagsasayaw, and yung pagiging working student. Para makatipid din sa sa tuition fee. Ayun, kailangan ko mag-working student. So, pinagsabay ko yung tatlong yun. Tapos, feeling ko nung time na yun, kailangan ko mag-strive harder para, alam mo yun, may mapatunayan. Sa panahon kasi nun, kami yung maraming iniisip na parang, dapat ako, marami ako mapatunayan sa pamilya ko kasi mas pinili ko to. Tapos, from Las Piñas kami nakatira. Yung pinag-enrollan ko, Makati. Sobrang layo. Everyday travel from Las Piñas, Makati to Las Piñas. How far is that? Uwian yun. So, how long does it take? Aral, practice ng sayaw, and then work. Yun yung ginagawa ko every day. Tapos dumating sa point na sobrang pagod na ata, hindi na kinaya ng katawan ko. Nagulat na lang ako, umuwi ako sa bahay, sobrang nalalambot ako, tapos hindi ako makatayo. Tapos lahat ng kinakain ko, sinusuka ko din, gano'n. Tapos dinala ako ng parents ko sa hospital, tapos ayun nga. Sabi ng doktor, you even went to the hospital? Na ako magkatubig sa baga. Sa sobrang dami ng mga ginagawa ko siguro. Oh jeez, I didn't know it got that far. Tapos parang nalugmok ako. Like physically lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng naipon ko, doon din napunta sa pagpapagaling ko. Then the money went to hospital bills. Parang, dapat pala hindi mo rin pinapagod yung sarili mo kasi yung ginagawa mo, yung pinag-iipunan mo, mapupunta rin sa wala pag ikaw na yung nawala. Must be so disheartening there. Alagaan yung sarili mo, ganun. Wag mong sobrahan yung paggamit sa katawan mo kasi ikaw rin yung mawawalan. Sa suffer. Tapos ayun, nung nagkasakit ako, syempre hindi ko na pwede ituloy yung studies ko.
Kasi napunta na lahat sa pagpapagaling ko. Yung mga sinesweldo ko dun sa sa pinagtatrabahuhan ko, dun din napunta sa ospital. So napagdesisyon na ng family ko na kunin na lang ako ng tita ko sa Japan. Makatulong ako sa kanya doon and pwede niya pa ako bigyan ng extra money, kumbaga sweldo sa pagtulong sa kanya. Also, he was in Japan for a while? Pwede ko rin ibigay sa family ko. Sa wait, did he go? Philippines. Parang ganun yung naging setup namin ng family ko. Naging okay naman ako. Nagstay ako ng 6 months sa Japan. And then, pagbalik ko ng Pilipinas, ayun, natuloy na nga yung sinasabi ni Josh, yung Seon. And then, doon ko siya na-meet. Doon ko siya naging friend. And then, naging kagrupo ko siya. Tapos, dito na rin dumating yung pag-try ko na sumali sa audition for SB19. Actually, nung una, sorry, medyo ang haba ng story ko. Okay lang. Next week, sa pagpapatuloy ng Kwento Juan. That was so good. Oh my gosh. Episode 5. The Wands crew. That's awesome. All right, guys, that was an awesome interview. I liked how casual it was between the Wands and SB19. It made it feel like they were opening up more because of it. I mean, you could tell that they were very close with each other, that they're sharing a little bit more than we've heard in other interviews. I can't wait to see the next part. But unfortunately, it is 3 in the morning right now. I'll have to save it for the next video, but thanks again, guys, for joining me on this one, and I'll see you on the next episode.